Ang sabi ng mga kapatid natin dito, sana man lang daw, bago daw sila mawala sa mundong ibabaw, mapakinabangan daw nila etong PhilHealth. Yun nga po kasi ang sad reality. Kung miyembro po kayo ng PhilHealth, I'm sure aware kayo na pag kayo'y na ospital at sa private hospital ka napunta, kung wala ka namang choice at hindi ka tinatanggap sa public hospital, pag nagkaroon ka ng bill na aabot ng 100,000, i-check nyo po kung magkano lang ang nababawas kapag katinignan nyo yung PhilHealth, hindi ba? Neto lang, meron tayong mga kakilala na umabot ng magkano yung bill nila, almost 250,000 pesos. Pero take note, ang nabawas lang ay 12,000 pesos. May mga ganyang pagkakataon po. So ito nga, ang dami pa rin po ang tumutuligsa dito sa pagkuha ng pera ng gobyerno dito sa PhilHealth na masusundan pa po mga kapatid. Kaya sabi ko nga kanina, wag po nating tantanan itong issue na ito. Kasama po natin ang Secretary General ng Grupong Sentro o Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, si Sir Joshua Mata. Isa po sa mga petitioners sa Supreme Court dito nga po sa napaka-importanteng isyong ito. Good morning po, sir. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa panahon. Ano po ang inyong reaksyon sa naging desisyon po ng Supreme Court na hindi maglabas ng restraining order at magtakda po ng isang oral argument pero sa Enero pa po ng 2025? Nakakalungkot nga po yung ganyang desisyon, no? Dahil syempre magkakaroon pa rin ng marami pang damages sa mga manggagawa na miyembro ng PhilHealth, no? Kaya nga po nag-file sana ng Supreme Court petition kami kasama ang iba pang mga organisasyon ay para nga po mapigilan sana ang pag-transfer ng pondong ito at magamit na para sa pag-improve ng mga services, no, ng ating mga miyembro ng PhilHealth. Kaya medyo nakakalungkot, no, na hindi nila tiniro, no. At the same time, syempre maganda rin naman na magkaroon ng pagkakataon na dinggin ito, pero napakatagal, no. Kaya talagang meron munang damage na i-bear yung mga manggagawa pagka ganyan. Opo. Sa pangyayari pong ito, Sir Joshua, ano po ang balak ninyo ngayon? Right now, hindi pa kami nag-uusap bilang mga petitioners, no, Ted. No? Pero obviously, within the next few days ay magmi-meeting pa uli kami. Okay, kasi po meron ako na ulinigan na isang grupo din po naman na parang ang balak ho yan daw yata ay magmosyon sa kataas-taasang hukuman para po baguhin ito pong kanilang desisyon na ito. Sa inyo po ngayon, sir, kumusta po ang inyong hanay dito po sa kasalukuyang nararanasan natin na serbisyong ibinibigay po ng PhilHealth habang tayo po nakaantabay nga dito po sa magiging aksyon ninyo o magiging desisyon po ng Supreme Court? Talaga pong namumroblema po ang maraming mga kasapi namin, no, every time gagamitin lang PhilHealth dahil meron po talagang malaking bahagi pa rin ng gastusin na out of pocket, no. At kung tutuusin, hindi pa naman po talaga nababawasan yung extent ng out of pocket expenditures natin. Di ba yun ang sukatan natin kung gusto natin maging totoong universal ang PhilHealth services natin. Kaya nga hindi namin maisip paano hindi nagagamit yung pondo na yan samantalang nakalagak na, nandun na sa PhilHealth, tas hindi ginagamit, ang laki-laki ng out of pocket na coverage natin. Yung objective nun dapat talaga ibaba No? Not to mention na yung mga migrant workers ho natin, namumroblema ho ngayon din sa PhilHealth dahil ginawa ng mandatory para sa kanila ang maging miyembro ng PhilHealth. Subalit hindi malinaw para sa kanila kung paano sila makikinabang gayong nandun sila sa ibang bansa. At yung iba sa kanila, mayroong sariling mga medical services at medical programs na pinasukan dahil nga nasa ibang bansa sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakausap ng maayos, ni wala man lang maayos na konsultasyon sa kanila. Kaya napakarami na nga hong problema sa PhilHealth, not to mention na hindi pa na ipapaliwanag ng PhilHealth yung pagkaalam natin ay napakalaki mga nawalang pera sa atin, di ho ba? No, hindi na napapaliwanag sa atin yan And yet, tuloy-tuloy na kinakaltasan ng pataas, no? Nagdagdag pa lang ng premium ang mga manggagawa, tapos hindi nag-i-improve ang services. Tapos ngayon, mababalitaan mo, hindi ginagamit para sa mga kasapi ng PhilHealth ang subsidy na binigay ng gobyerno, talagang mabubuisit ka talaga sa liderato ng PhilHealth natin ngayon.
Opo, Sir Joshua, di ho ba meron tayong kinatawan sa PhilHealth Board, di ba, para sa mga manggagawa at mga miyembro? Ano po ang inyong damdamin at masasabi sa naging balita na natanggap namin na unanimous ba ang naging boto ng mga miyembro doon sa gustong mangyari nila Secretary Ralph Recto? Humihingi po kami on record ng transcript ng proceedings sa votation as part of ng Freedom of Information. Pero hanggang ngayon po wala pa sa aming sagot ang office po ni Secretary Erbosa sa aming request kasi gusto namin mabasa yung deliberasyon sa botohan dito po sa controversial na desisyon na ito. Ay nako, maganda hong ginawa niya yan, Ted, no? Kasi talagang sa totoo lang, hindi nga namin kilala kung sino yung workers representative namin eh. Maalala mo, nung nakaraang administrasyon, yung mga ipinasok na mga so-called workers representatives ay hindi naman totoong galing sa hanay ng mga manggagawa. Kaya wala rin kaming katulad ninyo, wala rin kaming balita. No? Hindi nga kami kinonsulta eh. No? Hindi nga namin nalaman lang namin to sa dyaryo na eh. No? Kaya tama po yung ginawa nyo yan at pakitugis nyo nga po yung mga yan. Sir, hindi namin matugis eh. Representative namin, pero hindi namin matugis. Hindi namin makausap. Opo. Hindi ko naman po alam kung ako'y dudulog sa Indonesian immigration para dito. Alam niyo po, Sir Josh, eto yung liham po ng aming programa, July 19, 2024, kay Dr. Ted Erbosa bilang chairperson nga ng Board of Directors ng PhilHealth. At dito po sinasabi ho namin nga dito, received ito July 19. Sabi po naman ni Ginoong Erbosa, sabi ng spokesperson po ng DOH, pwede ho naman daw. Pero wala ho talaga kaming nakuhang tugon sa kanila kasi nga humihingi kami ng kopya ng transcript. Paano ba pinagbotohan ito? Ano ba ang boto at deliberasyon dito? Ito ba'y pinag-usapan talaga ng masinsinan para pumayag ang buong board na sige, kunin nyo itong pera ng mga miyembro. Ito po ang sitwasyon namin po ngayon sa Joshua. Kaya kami din po humihingi ng tulong sa inyo. Siguro mas maganda rin na manggaling sa inyong grupo, pagtulungan din natin ito sa pagtugis dito para po magkaroon sila din ng pressure na ilantad yung minutes of the meeting para magkaalaman tayo kung ito ba'y pinagkaisahan ng lahat ng mga board of directors. Ay nako, makakaasa ka, Ted, no? Magpupulong din po ang Kilusang Union, sama-sama kami ditong talagang nambubuisit pare-pareho, no? In fact, meron pa hong maghintay ho kayo, may isa pang petisyon na isasalang ang isang bahagi ng Kilusang Union, yung nagkaisa po, yung Broad Labor Coalition. Magfa-file din ho ng sariling petition yan in a few days time. Kaya i-bring up ko po yung ganyang panukala at maganda ho yan. Pagtulong-tulungan nga natin, tugisin natin yung workers representative namin dyan, no? Para talaga magsilbi, para supposedly para sa mga manggagawa. Sige po, so ano po ngayon ang inyo pong gustong ipanawagan para po sa mga reforma na dapat gawin sa PhilHealth ngayon? Ay marami po eh. Tingin ko po sa instance na to, hindi lang po sa PhilHealth ang problema na dapat nating reformahin. Siyempre sa PhilHealth, ang pinakaunang reforma natumbok mo na, Ted eh. Ang unang reforma dyan, palitan yung mga representative at palitan ng leadership. Dahil talagang malinaw, hindi sila nagsisilbi ng maayos para sa kapakanan ng mga miyembro nito. So yun ang una po. Pangalawa, kailangan pong siguraduhin na yung mga subsidies na tinatanggap ng PhilHealth ay talagang naibubuhos dun sa mga programa na pangangailangan at nagagamit at talagang pangangailangan ng mga manggagawa. Isang malaking bahagi po ng reforma yan sa PhilHealth. Pero ang dapat huri natin tignan dito, Ted, ay yung yung paano ba talaga gumagawa ng budget itong ating gobyerno kasi andun po ang original sin eh. Nandun po sa GAA at doon sa nilabas na circular ng Department of Finance ang totoong problema dito. Kasi naghahalongkat sila ng pera ngayon kung saan nila kinukuha, which including yung mga GOCCs natin, gusto nilang sabi nyo nga ay hut-hutan ng pera, no, para panggastos. In the first place, kaya naman sila nagkakaganyan-ganyan dahil yung mga bagay na dapat talagang ilagay do sa program portion ng ating budget
ay inilabas nila para maisingit nila ang kanilang mga insertions, no? And that would force then the government to cough off more money para lang mapondohan yung mga dapat pondohan. Antakin nyo, lumalabas ngayon, kaya daw nila, isang paliwanag sa atin, di ho ba, kaya daw nila gustong bawiin sa PhilHealth dahil pambayad nila dun sa EA ng mga healthcare workers natin. Ba't doon yung kukunin yun? Di ba ibang pangako doon? Hindi naman yung dapat manggagaling doon sa pondo na nakalakag na sa PhilHealth. Yan ang ibig sabihin nun. Kung nagastos ng PhilHealth yun, di wala na tayong pambayad sa mga healthcare workers natin. Maling-mali po ang argumento ng gobyerno natin. Kaya napakaraming dapat reformahin dito at hindi lang yan yung PhilHealth, kasama na din dyan yung pamamaraan ng pagbabudget ng ating gobyerno. Naku, mukhang kung sakasakali ka Joshua, pwede pa tayong magkaroon pa ng isa pa pagkakataon para pag-usapan ng lahat ng bagay nito kasi nga hindi lamang maliit na problema ito kundi malawak at ang solusyon din dito magsisimula pa din talaga sa budgeting mismo ng gobyerno. Ngayon po pinag-uusapan na naman po yung budget. Tama po yan. Systemic po talaga yung problema natin dito, no, sa programang ito. Kaya natutuwa nga po ako, Captain, at tinignan ninyo to at talagang pakitugis nyo nga yung mga dapat tugisin talaga dahil kami mga manggagawa kami pero hindi namin kilala yung representative namin. Mabuti nga din po atin po itong atin po itong binuksan na issue para din po kayo sa sentro ng mga nagkakaisang at progresibo mga manggagawa po ay magkaroon din po ng kaparaanan para po natin makuha ang katotohanan sa naging desisyon na ito ng PhilHealth Board. Salamat po na marami ka Joshua at kami aantabay po sa desisyon ng inyong grupo kung ano pong balak niyong gawin dito po sa naging inilabas pong desisyon din ng Supreme Court na ang oral argument po ay sa Enero 14 pa ng 2025. Merry Christmas, sir! Merry Christmas din po sa inyo lahat. At sana Merry nga itong Christmas natin. Opo, kasi nga January pa ang oral argument. So Merry Christmas po and Happy New Year! Sir Joshua, salamat po. Thank you very much. Salamat din po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.